Ang babasahin ko po sa inyo mga kaibigan ay isang aklat na isinulat ng isang paring Katoliko na pinamagatang Fundamentals of Catholic Dogma. Ito po ay isinulat ni Dr. Ludwig Ott sa pahina 294. Babasahin ko na po sa pagkakaliwat sa wikang Pilipino. Tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng iglesia at pinanganlan ang iglesia na iglesia ni Kristo at esposa ni Kristo. Yan, mga kapatid, ang ministro ni Felix Manalo, kung gagamitin lamang yung common sense, no? Kung gagamitin talaga yung common sense, alam nyo, dito pa lang bistadong-bistado na ang iglesia ni Felix Manalo na nagdala sa pangalang Iglesia ni Cristo. Ngunit yung common sense ay hindi common sa bawat isa. May kasabihan, common sense is not common to everyone. Naniniwala ba kayo sa ikinakalat nila na kasinungalingan? Na ayon sa mga ministro ni Felix Manalo, una, tinatalikuran daw ng simbahang Katoliko ang descriptive title na Iglesia ni Cristo. Yun ang kanilang paulit-ulit. Samantalang, ginagamit naman nila ang Fundamentals of Catholic Dogma dahil lang sa nakasulat sa aklat na ito ang Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Kaya, sinasabi ng mga ministro ni Felix Manalo na pinatunayan daw ng otoridad Katoliko na ang pangalan ng tunay na iglesia ay Iglesia ni Cristo. Dito pa lang mga kapatid, nahayag na ang pagiging squatter ng INC sa nakasulat sa Aklat Katoliko. At may mga naniniwalang inosente dito. Kaya nga yung kasabihang ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid kulang ang kaalaman. Tatalakayin natin ito. Welcome, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama sa pagkakataong ito mga kapatid. At ininiyahan natin, mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button, mag-comment at i-share ninyo. Ilagay nyo sa comment taga saan kayo para malaman natin kung saan umabot ang videong ito. Nanyayahan din namin kayo na mag-subscribe lalo na sa Factbusters. Napasok ng kalaban ang channel ng Factbusters. Kaya may bago na pasok ito ng hacker, no? At binura talaga. Kaya may link dito na bago, yun ang bago na channel ni Kaburnok mga kapatid. Sa lahat natin mga suking taga-subaybay, at inaniyahan din namin kayo na mag-subscribe sa ikalawang channel natin, Pananampalataya at Katuwiran, no? Sa ikalawang channel at kay Father Darwin Gitgano, no, inaniyahan din kayo sa punto por punto na mag-subscribe mga kapatid. Sa lahat na mga sumusubaybay sa atin, welcome. Samantalang
ang INC ay patuloy na nagsagawa ngayon sa pangalawang araw na nila na rally. No? Sa rally nila, isinigaw nila yung transparency daw. Transparency. Pero isa sa mga speakers nila, si Senador Rodante Marcolita na hindi naman transparent sa kanyang susi. Kaya nga, nanganganib na siya ay masampahan ng kaso sa Commission on Election. Ngayon, dito tayo sa matagal ng propaganda at marami talagang nadala. Imagine, Aklat Katoliko, pinatunayan ang iglesyang tinatag ni Felix Manalo. Fundamentals of Catholic Dogma. Ang babasahin ko po sa inyo mga kaibigan ay isang aklat na isinulat ng isang paring Katoliko na pinamagatang Fundamentals of Catholic Dogma. Ito po ay isinulat ni Dr. Ludwig Ott sa pahina 294. Babasahin ko na po sa pagkakaliwat sa wikang Pilipino. Tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng iglesia at pinanganlan ang iglesia na iglesia ni Kristo at esposa ni Kristo. Yan. Dito, sa paraang ito, ang mga ministro ni Felix Manalo ay nagparami ng mga inosenteng membro galing sa Simbahang Katoliko dahil sa Aklat Katolikong Fundamentals of Catholic Dogma daw, binanggit pa ng ministro si San Cipriano na Katoliko, hindi naman kaanib sa Iglesia ni Manalo. Ang babasahin ko po sa inyo mga kaibigan ay isang aklat na isinulat ng isang paring Katoliko na pinamagatang Fundamentals of Catholic Dogma. Ito po ay isinulat ni Dr. Ludwig Ott sa pahina 294. Babasahin ko na po sa pagkakaliwat sa wikang Pilipino. Tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng iglesia at pinanganlan ang iglesia na iglesia ni Kristo. Alam niyo ba mga kapatid na itong aklat na itong ginagamit nila dahil lang nabasa ang Iglesia ni Kristo, abay, lumabas ang pagka-squatter sa descriptive title na Iglesia ni Kristo sa INC. Pero ang tanong, ito bang aklat na ginagamit ng Ministro Fundamentals of Catholic Dogma para sa kanilang mga pandoktrina at kahit na sa telebisyon na ginagamit nila na ang otoridad Katoliko ay pinatunayan na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, Iglesia ni Kristo, ang tinutukoy ba dyan ay iglesyang tatag ni Felix Manalo? Gagamitin natin ang common sense. Bakit? Dahil ito ang sinabi sa aklat na ginamit ng ministro. To describe this Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. Yun ang mabasa sa aklat na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Imagine, sila daw pinatunayan sa otoridad Katoliko. O kung sa lupa pala yan, titulo ng kapitbahay, inangkin nito. Ganon din ang INC, ha?
ang nakasulat sa Fundamentals of Catholic Dogma, inangkin nila. Kaya, di tayo magtaka na kahit ang nakasulat sa Biblia ay inaangkin din nila. Ano yung nakasulat sa Biblia? Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Roma sa 16:16, ganito po ang kanyang pahayag. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Ang pangalan po ng tunay na iglesia, ayon sa pagtuturo ng mga apostol, ay Iglesia ni Cristo. Wala tayong pag-aalinlangan dyan, kapatid na Lemuel. Opo. Ngayon, ang tanong, yun bang nakasulat na Iglesia ni Cristo diyan sa Roma 16:16 na binasa ng ministro ni Felix Manalo, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ito bang nakasulat diyan na Iglesia ni Kristo, mga kapatid? Tumutukoy ba yan sa iglesyang tatag ni Felix Manalo? Kung tingnan natin ang pasugo nila na issue noong Pasugo Magazine ni Felix Manalo, lumabas noong Marso-Abril 1981. At ang may akda nito ay ministro mismo nila na si Tomas Katangay. Ito ang sabi ng kanilang ministro, mga kapatid. Kung basahin natin ang kanilang Pasugo Magazine. The true church, we are told, was established by Christ in Jerusalem in the first century and was administered by the apostles. Yon. Ngayon, ang unang iglesia itinatag ng ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem at pinangangasiwaan ng mga apostolis. Ang tanong, sa paggamit nila sa Roma 16:16, ito po ba'y reperado sa iglesyang tatag ni Felix Manalo o reperado sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo sa unang siglo? Balikan natin ang Pasugo Magazine na ang may akda ay si Tomas Katangay sa pahina 3. Ito ang nakasulat. Truly, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. At alam niyo naman siguro, mga kapatid, ang opisyal na doktrina ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na may naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung may naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo at inaangkin nila ang Roma 16:16, kami po ang tinutukoy sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Anong punto dito? Kung sila ang katuparan sa Roma 16:16 na ang nakasulat, balikan natin doon sa ang dating Biblia, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Anong sabi sa kanilang Pasugo Magazine? Truly, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. At ano ang doktrina ng INC? May naganap na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo. Hindi kung ginagamit nila sa pandoktrina paulit-ulit Roma 16:16, andin sinabi nila sa Pasugo Magazine, batay sa kanilang doktrina, may naganap na, truly Romans 16:16 refers to the first church of Christ, and then may naganap na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo, edi lilitaw na sila mismo ang tumalikod. Pero alam nyo, ang estilo ng pangangaral ng INC, bakit maraming na tangay, mga kapatid? Bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia. Pero pinipili lang nila. Bakit pinipili nila ang
nakasulat sa Biblia. Halimbawa, itong Lamsa Translation Bible. Ang gagamitin nila dito, mga mahal na kapatid, ang Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28. Kristo na ang tao ay pumasok sa kawan para maligtas. Alin po yung kawan na tinutukoy, kapatid na June, na ang tao dapat po palang pumasok po doon para maligtas, dapat maidagdag sa doon para sa kaligtasan. Ganito po ang mababasa nating nakasulat dito po sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya, utos ng ating tagapagligtas mismo na ang tao ay pumasok sa Iglesia ni Kristo upang maligtas. O, yan. Ito ang salin na ginagamit nila dahil sa bawat doktrina nila may katumbas talaga na salin ng Biblia. Ya? Ang kay George Lamsa. Pero alam niyo ba mga kapatid, na sa iba't ibang mga salin ng Bible ang nakasulat in the Church of Christ, kundi Church of God. Kaya inaangkinan naman yan sa grupo ni Eliseo Soriano. Isa ang grupo ni Eliseo Soriano na dahil ang nakasulat sa Gawa Kapitulo 20, 28, Church of God, pero sa salin na ito, Church of Christ, inangkin ng INC. Pero sa ibang salin, Church of God, inangkin naman sa Iglesia na tatag ni Eliseo Soriano. Pero kahit ba sa ibang salin ang nakasulat ay Church of God o Iglesia sa Diyos, hindi naman nangangahulugan mga kapatid na ang nakasulat na Church of God o Iglesia ng Diyos ay official name ng simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, kahit pa Church of Christ, kundi ito ay isa lamang sa mga tinatawag na descriptive names, naglalarawan, nagdescribe sa simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo San Mateo 16:18, et igo dico kiato es Petros et soperam Petram, edepicabo Iglesiam yam, et portain pirinon bilabot adversus iam. Ngayon, mag-ingat tayo mga kapatid para huwag malinlang sa mga nagdala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo at ginagamit ang iba't ibang salin kung sa INC, itong Lamsa Translation, Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. Pero pag dating sa kay Eliseo Soriano, ang ginagamit na salin, yung dating Biblia, dahil nakasulat daw ang Iglesia sa Diyos. Pero ang nakarehistro naman sa kaniyang sikta ay member of the Church of God International, kaya MCGI. Wala namang mabasa sa Biblia na member of the Church of God International. May karugtong pa, incorporated. Diba? O, dahil nakarehistro yan sa Securities and Exchange Commission, tulad din sa Iglesia ni Cristo, nakarehistro, may lagda si Felix Manalo, Cuelos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo, that the founders of this organization are, marami sila, isa lang si Felix Manalo. So balikan natin mga kapatid itong Lamsa Translation na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo sa iglesyang tatag ni Manalo 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Alam niyo, bakit ba Church of Christ ang nakasulat? Dito sa saling ito, Iglesia ni Cristo, sa talata ng Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. Alam niyo ba? Sapagkat si George Lamsa Translation ito, na siyang author sa Lamsa Translation Bible. Alam niyo ba? Kahit sa kanyang komentary, siya'y naniniwala na si Kristo ay Diyos. Christ is God. Kaya,
Sa halip na Church of God ay Church of Christ ang kanyang ginagamit. So makikita naman natin mga kapatid, ang nakasulat mismo sa translasyon na ito na iniiwasan ng mga ministro ni Felix Manalo. Ano? Yung Roma Kapitulo 9, versikulo 5. Ano po ba ang nakasulat sa Roma 9:5 sa salin na ito? Ito po ang mabasa mga mahal na kapatid. Romans chapter 9 verse 5. And the fathers from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all, to whom are due praises and thanksgiving forever and ever. Amen. O see? Ang ginagamit nila na salin, Lamsa translation, pinatunayan na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Oh. Kaya mag-ingat mga kapatid sa ganitong modus ng INC, no? Mag-ingat talaga. Ang daming mga nabiktima sa ganito modus nila. Oh. Pero, sasagutin natin sila. At ito lang pauna natin na pagsagot na sa paggamit nila sa mga aklat katoliko, bistado ang pagka-squatter sa iglesia ni Manalo. Okay? So, sa susunod, tatalakayan natin ito mga kapatid. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Di natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Pero kung nasaktan man kayo, sana tiisin ninyo. Dahil tulad sa isang gamot na napaka-epektibo, pag ang isang sugat kahit gaano kaliit ito na gagamutin sa pamamagitan ng naturang epektibong gamot, maramdaman niyo ang hapdi at sakit, pero sa likod yan ay may kagalingan. Sana sa pamamagitan nito, mabuksan at huwag magbulag-bulagan dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Ang napaka-hirap at delikado pag madaya tayo sa relihiyon dahil nanganganib ang ating kaluluwa. Mga kapatid, maraming salamat. Hanggang sa muli.